Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Kamusta po ang lahat? Okay. Welcome po sa lungsod ng Pasig at sa ating tanghalang Rizal. Lalo na po sa mga kasama natin mula sa Central Office, sa ating RD Jocelyn at sa lahat po ng mga kasama niya. Siyempre sa mga SDS mula sa ibang LGU o sa ibang SDO, welcome din po. Kami po ay tuwang-tuwa na dito po sa Pasig ang ating kick-off para sa Brigada Eskwela 2024. Hindi naman siguro nagkataon, dahil nandito lang din naman ang Central Office ninyo. At syempre, ang ating congressman, na narinig niyo na rin pong bumati kanina, ay chairperson ng walang iba, kundi ang ating Committee on Basic Education at member din ng EDCOM 2. At ako naman po, nabigyan din ng pagkakataon na magsilbi bilang miyembro ng Advisory Council ng EDCOM. Kaya alam po natin na hindi madaling maging kawani ng DepEd ngayon. Bukod sa transition, nandiyan yung mga ordinary na activities natin mula sa learning camp o reading camp, opening of classes, preparations po natin sa mga pinapagawang school, sa maging distribution ng school supplies, hanggang sa paghahanda natin sa matatag curriculum, coordination with private schools, tumutulong din tayo kahit paano. Talagang daming kailangan gawin, daming bukod sa pang-araw-araw natin trabaho, nandiyan pa yung mga reforma, pagbabago na unti-unting pinapatupad. Pero ako po ay masaya dahil nakikita po natin, araw-araw, taon-taon, nag-i-improve. Marayo pa ang kailangan natin marating, pero tuloy-tuloy po ang improvement sa, siguro hindi lang naman sa SDO ng Pasig, kundi sa lahat ng Schools Division Office natin dito sa NCR, maging sa buong Pilipinas. At yan po ay dahil sa inyo. Kaya maraming salamat on behalf of our learners, on behalf of the learners of Pasig. Maraming salamat sa lahat ng ginagawa ninyo para sa ating bayan. At ngayon po, dito sa ating brigada, nagkakaroon naman ng pagkakataon din na tumulong ang iba't ibang stakeholders natin. Kaya i-acknowledge din natin, syempre siguro, unahin na natin sina Sir Kiko ng Meralco. Dahil talagang full support po sila sa lahat ng ginagawa. Pati naman sa amin sa LGU, kanina nga po, kaya ganito po ang bihis ko at magputik-putik pa ang sapatos ko dahil galing po ang Oplan Kaayusan. Kasama din namin sila araw-araw. At sigurado po ako na talagang tutulong sila pati sa lahat ng schools natin. Hindi lang sa Pasig, kundi sa buong region, tutulong po sila. Kaya maraming salamat sa Meralco. Hindi ko alam kung may mga iba pang private stakeholders na nandito. Siyempre, kailangan din natin pasalamatan yung mga parents natin na abalang-abala din tuwing may brigada, sa ating mga PTA, at sa lahat, hindi ko na mapanggitin ng isa-isa lahat ng stakeholders natin. Pero nakakatuwa dahil sa brigada, nabubuhay muli ang diwa ng bayanihan sa ating lungsod at sa buong region natin. Nakakatuwa na every year po natin ginagawa ito. At kami naman sa LGU, Brigada Ola, buo lang ang support na lagi sa Department of Education, sa SDO man o sa regional hanggang sa national, basta kung anong kaya natin itulong, hindi tayo magdadalawang isip dahil nakikita din namin kung paano kayo magtrabaho para sa ating mga mag-aaral. God bless! Congratulations po sa ating lahat. Maraming salamat po, Mayor Vico Soto. Magandang umaga po sa ating lahat. Again po, kay Dr. Andaya, sa lahat ng regional officers po ng DepEd na nandito, kay Ma'am Gayola at yung mga kasama po ng mga SDOs sa buong NCR, syempre lahat po ng mga education stakeholders ng ating DepEd, mga teachers po natin, principals, isang magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una po ang pagbati ko para dito sa paglunsad natin ng Brigada Eskwela. Sabi nga po kanina ni Ma'am Gayola, pinaalala sa atin na yung essence nitong ginagawa nating Brigada Eskwela ay para ipakita na united tayo at sa pagtutulungan natin, marami tayong magagawa. At hopefully po,
kanina pa kausap ko na si Dr. Andaya. Itong academic calendar na padating na ito, marami po tayong reforms na may implement. Sinabi ko rin nga kay Ma'am Andaya, abangan na lang by next week or in 2 weeks time, hopefully, more or less, baka 4 na bagong education reform laws ang mapapasa. Hopefully po, ito ay makatulong talaga sa ating mga guro, lalong-lalo na para masigurado natin yung quality of education. Marami rin sa SDOs natin, nakausap ko, nakilala ko recently dahil dun sa Tarabasa program. Nakita po natin yung commitment ng ating mga SDOs at alam naman ni Ma'am Director Andaya, yung isa sa ating mga talagang gusto talaga na reform na magawa talaga sa ating mga paaralan. Aminin natin ang totoo, one size does not fit all. Kailangan talaga kausapin natin yung ating mga guro, yung ating mga principal, bottom up dapat yung ating mga polisiya. Meron talagang mga issue na mareresolbahan lang pagka kinuusap natin yung mga tunay na frontliners natin. Alam ko naman na si Ma'am Andaya and the new secretary, si Secretary Sunny, sa EDCOM 2, nagkakasama kami, alam nila yung reforms na ito. At sigurado ko po, nakikita ko rin po sa mga nandito po ay lahat tayo kapit-bisig naman, dire-diretso para sa kalidad ng edukasyon. Muli po, welcome to the City of Pasig. Mabuhay po Department of Education. Mabuhay po ang kabataang Pilipino. Maraming salamat po, Congressman Roman T. Romulo. Please take your seats. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Siyempre kay Congressman Roman Romulo who just delivered this special message this morning. Sa ating pong Director Ma'am Jocelyn D.R. Daya and all the other members of the NCR Regional Head of the Department of Education. Of course, kay Ma'am Cheryl Gayola. At sa lahat po ng bumubuo ng SDO families sa iba't ibang lungsod dito sa National Capital Region, to all the other stakeholders na nandito ngayon, sa ating mga sponsors, lalong-lalo na sa ating mga educators, good morning. Isa pong malaking karangalan na makasama kayo ngayong umaga. Sabi ko nga kay Sir VJ kahapon, medyo masama po yung katawan ko. Medyo hindi po maganda yung aking pakiramdam. Pero ganyan kalakas si Sir VJ at si Ma'am Cheryl sa akin. Dito po kasi sa Pasig, kami po ay naniniwala na number 1 priority pa rin po ang education. Wala pong pupuntahan yung ating bayan kung hindi po natin bibigyan ng priority ang ating mga kabataan. Doon sa mga matatanda na, lumipas na, medyo mahirap na po baliin yung mga, o baguhin yung mga dating mga sistema na mali. Pero sa ating kabataan, dyan po nag-uumpisa talaga lahat. And we have to start. We have to start now. Itong Brigada Eskwela, hindi po ito na-imbento dahil para lang magkaroon tayo ng programa para makatulong sa ating eskwelahan. Mahirap po magtanim ng pagmamahal sa ating bayan. Mahirap magtanim ng nasyonalismo sa puso ng bawat isa. Kaya ako'y naniniwala, Brigada Eskwela is the first step for that. Na kailangan, kung sinasabi talaga natin, turo ng ating national hero, ang kabataan, ang kinabukasan ng ating bayan, siguro bilang mga nagmamahal sa ating komunidad, ang una natin alagaan ay ang ating mga paaralan kung saan na momold o nauubog ang isip, talento at galing ng ating kabataan Pasigueño. And hindi lang po ito ay trabaho ng ating mga guro. Ito ay trabaho nating lahat. Lahat na membro po ng komunidad. Dito po sa aming lungsod, ganun din. Siguro araw-araw po, kung hindi po kayo medyo familiar sa Pasig. Kagaya po si Congressman Roman, nauna na po, si Mayor siguro nandun na sa, meron po kami tinatawag ng Oplan Kaayusan. Kung saan po kami nag-iikot at bawat komunidad ay aming binibisita para makita yung estado ng kalagayan ng ating mga mamayan sa kanilang mga komunidad.
At ang nakikita po namin, malaking problema pa rin ang kailangan mabago sa aming lungsod. At alam niyo bakit? Kasi walang ownership ang mamamayan. Hindi nila kinikilala na kung saan sila nakatira ay community nila ito. Dito rin po sa ating eskwelahan, ganoon din po siguro. That is the reason why, or the essence behind Brigada Eskwela. Na kung nais talaga natin, kung seryoso tayo na gusto natin gumanda ang kinabukasan ng ating mga kabataan, magkaroon tayo ng ownership ng mga eskwelahan ito, ng mga paaralang ito, na kailangan lahat tayo ambag-ambag. Hindi po tama na ang taong bayan ay palaging nakahintay ng ayuda lamang sa pamahalaan. Palagi ko pong sinasabi ito. 20 years po ako ay congressman dito. 52 na po ako, 32 years old. I was a congressman then. Ang kahirapan noon dito sa lungsod ng Pasig, mas marami pong mahirap. Nagkitataka tayo ngayon. Bakit? Bakit? Mas maraming mahirap kaysa dun sa may kaya sa ating mahal na bansang Pilipinas. This is the reason why. Kulang po ang mga nabibigyan ng para maitayo natin ang isang matatag na republika. So ako ay believe na this Brigada Eskwela could be and should be a big example. No? Hindi lamang po sa Department of Education, pero sa lahat ng mga departamento ng ehekutibo na kailangan lahat tayo. Kung talagang nais natin gumawa ng isang matatag na republika, patibayin natin ang ating kabataan, patibayin natin ang mga komunidad, pero lahat tayo kumilos, lahat tayo gumalaw, lahat tayo mag-ambag-ambag. At indeed, pag yan po nagawa natin, maliwanag ang kinabukasan ng bawat isang Pilipino. Muli po, congratulations po sa Department of Education. God bless you all. And here's to a wonderful 2024 year for Department of Education. God bless po. Thank you. Maraming salamat po, Vice Mayor Dodot Jaworski. Baba na lang tayo.